Nilinis na namin itong gazebo kasi tomorrow meron tayong darating na mga bisita. Pero bago yon, pumunta pala muna kami sa voice lesson ni Kitty. Actually, trial pa lang ito. Kapag meron kasi kaming band rehearsal sa house, ayan si Kitty sumasali, nakikikanta, or minsan shakers naman yung gamit niya. Since nakikita na natin yung interest, in-enroll na nga natin siya. For now, voice muna. Actually, naisama na rin namin siya one time sa recording ng isang song and nakikanta rin siya. Search na lang Abaw by Luna and Apollo kung gusto nyo ring marinig. Tama nga rin pala natin si Mother Lita dito sa trial, pero sa mga regular classes niya, silang dalawa na lang ni teacher, nadidistract kasi siya kapag may ibang tao. But anyways, in fairness naman daw, nasa tono naman daw si Kitty and nasa beat din siya. So in fairness, nakatulong naman yung pag-shaker and pagda-drums niya sa house. So anyways, ayun nga, pagka-uwi namin, nag-start na kaming mag-clean itong gazebo. Tapos eto nga pala, parang dalawa na yung pusa namin sa house kasi itong si Timmy, pinangalanan na namin, hindi na siya umalis sa house. Lagi na siyang nandito. Wala rin naman naghahanap sa amin. Nagugutom. So, binibigyan din namin ng food. And in fairness naman, super lambing din kasi niya. Bao. Daddy, anong gamit mong sabon? Siyempre, Ariel. Anong Ariel? Ariel? Ariel. Ariel, be. Daddy, anong gamit mong sabon? Ariel. Di lang pang laba, pang gazebo pa. May kanta pa kayo Kanina kasi, before siya i-mop, ganito yung itsura niya. Parang namumuti. Ganyan. Timmy, say hi to the vlog. Hi, Timmy. Look dito. Hi, Timmy. Timmy. Hi. Yan, pusa ng kapitbahay namin. Ay, excuse me, Timmy. Tawag dyan, landing. Landing. Luy. Ay. Oh. She wants to help. There, do that. Hinan yung tubig natin. Yung ihi ng bata Galing Oh my gosh. Forward, backward. Ganun lang, anak. Careful, baka madulas, anak. No! There's no swimming pool naman here. Napakalambing talaga ni Timmy, Dami batang naliligo na. Ang daming nag-away dito sa video ng plant box namin. Marami kasi nagtatalo dun sa technique nung pagkakagawa. Pero guys, ang importante is tapos na siya and happy naman kami sa kinalabasan. Hindi nga lang pala yung plant box yung pinagawa namin. Pinaayos din namin yung wall, tas nagpagawa rin kami ng landing. Kung mapapansin nyo kasi, medyo mataas talaga yung mismong gazebo. So, kailangan talaga ng parang apakan. Ito na nga pala yung itsura ng wall once na dry na siya. Hindi pa raw pwedeng pinturahan, parang inaantay pa nilang umiyak yung wall. So, para sa mga people na nasa construction, ano ba yung term na sinasabing pinapaiyak yung wall? Sige nga. Anyway, yung kabilang house nga pala, pinunturahan na rin namin, pati yung mismong garage. Kasi, ayan, ang dumi na niya, tsaka ang luma na. Pero hindi pa ito yung mismong color ng paint talaga ha. Parang first coat lang yan. Yung totoong color niya is ito. Bumili na nga rin pala kami ng ilaw dun sa may garden natin. And nasira na kasi yung sabitan dun sa CR namin, kaya ito, naghahanap kami ngayon ng mustardy. Aside dun sa pinakasabitan ng towel, naisip din namin na maglalagay kami nung parang may hook para sa mga clothes naman. So before kami nagbayad, syempre, tinesting muna natin yung light. And ito nga pala yung unang choice namin, itong dalawang to. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung final na napili namin. Super luma na nitong faucet namin sa house. Tinanong ko si mother kung anong year pa ba to. And sabi niya, mga 10 years lang daw pala. Akala ko mga 19 kopong-kopong pa. So, ito na yung itsura once nakabit na siya. O, diba? Very modern na ang dating. Nakabit na rin pala namin yung hook at saka yung sampayan ng towel. Ayun nga lamang, napakataas.
Anyway, kinabit na nga rin pala namin yung mga nabili namin na ilaw. So, ayan yung itsura nila once naka-turn on. O, diba? Iba yung nabibigay niya na feels or vibe. Ato guys, kasi 1, 2, 3, ayan yung mga ilaw. So, parang feeling ko dapat meron pang isa dito. At saka dun sa kabilang dulo. The way ko napansin niyo, nalipat na nga rin pala. Nabalik na yung mga plants na nandyan before. Yung iba kasi nakapot naman sila. Ito na yung mismong gazebo natin. O, diba? Done na siya. Buksan natin yung ilaw para makita ninyo. Yan. O, diba? Ayan. Very maaliwalas and fresco. Pwede na mag-party-party! Last Sunday, nag-grocery pala kami ng family pero bago yon nagsimba muna kami and nag-brunch sa Japanese resto. Nakabalik na kasi si Mother Lita sa long vacation niya. Actually, kung napapansin niyo matagal din, hindi siya nakasama sa mga vlogs. Anyway, isa nga pala to sa favorite ko kapag nag-SNR kami, ang dami kasing mga free taste. Ngayong week nga pala, medyo marami kaming biniling meat kasi fiesta na dito sa amin. May darating na mga visitors sa weekend. Syempre, bumili rin tayo ng mga pangbaon and yung mga pang-diet food namin ni Daddy Chan. Ang laki rin pala ng portion ng mga bagay-bagay rito katulad noon, whole chicken yun. Natutuwa rin pala ako dito kay Kitty kasi kung ano-anong kinukuha tapos nagvi-video din siya sa amin. By the way, yung sinasabi niyang strawberry, based yun dun sa nag-viral na TikTok. Oh, look, strawberry. Oh, diba? TikToker yarn. Aside sa mga meat, bumili rin pala kami ng mga drinks and mga cheese. Tapos nakita nga namin itong cooler na may foosball. So cool. Ang dami rin talagang magagandang stuff dito. Tulad niyan, merong house dito, sila Bluey. Kaso, meron na kasing dollhouse si Kitty, kaya yung mga tao na lang yung binili namin. Natuwa rin pala kami kasi sa dami ng mga books dito, ito yung napili ni Kitty, Jesus Loves Me. Oh. Nilihan din pala namin si Kat ng pasalubong. Si Kitty yung namili. Cat will love that. Oh, let me see. Cat will love that. And ayun nga, pag-uwi, binigay na agad namin ni Kitty kay Kat. Cat. Isis. Bumili na nga rin pala kami ng parang scratch post kasi yung sofa namin ang dami ng kalmot. Super cute din pala nito. School bag siya na may lunchbox na kaso bagong-bago pa yung bag ni Kitty. May nagregalo sa kanya kaya next time na lamang. Habang nakapila pala kami sa may cashier, bumili muna kami ng pang merienda. So ito yung mga food na pwede nyo mabili sa SNR. Pause nyo na lang. Ayun lang, medyo matagal lang talaga yung serving. Anyways, ayun lamang. Kung fireworks enjoyer kayo pero takot kayong magpaputok sa bahay, eto na yung pinaka-safe na alternative. Kailangan nyo lang ng 4 na AA battery, tapos may kasama na rin siyang parang liquid soap. Tapos yan, ito-turn on mo na siya. May pailaw-ilaw din pala yan and sound. Ipapakita ko sa inyo pag nakapatay yung ilaw. O diba, hindi lang bata nag-enjoy, pati nanay pa nga. And si Daddy, Order na kayo para umabot sa New Year.